Nako, breaking news! Ito pong si Pinky, pahiya, butata, soplak, nabilaukan kay Senator Rodante Marcoleta. Sinoplak, tulala sa kanyang pinagagawa. No? Talagang makikita mo rito kung sino talaga lamang sa lahat ng debate na to. Walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Paano ba naman? Simple lang naman si Senator Marcoleta. Sige, ipalagay mo na si Senator Marcoleta pro-China na. Sige na, pro-China na si Senator Marcoleta. Sige na, protective na siya ng mga diskaya. Sige na, give up na yung KIG. Sige na, lahat na yan. Pero tanong, kailan ka mag-iimbestiga, Pinky? Kailan ka mag-iimbestiga ang tanong? Ang issue dito kung saan, kung kailan ka mag-iimbestiga. Huwag mong ipasok o ililigaw, gusto mo lang kasi pumuntos eh. Gusto lang po ni Pinky na pumuntos dito kay Senator Rodante Marcoleta. Gusto niya makatabla. Ang gusto niya, para yung mga nanonood sa kanyang audience, ay manonood sa kanya, makahanap ng simpatya. Siyempre nga naman, pag ginamit mo yung salitang Diskaya, protective, pati KIG, give up, pati China, aba, makakaharap ka talaga ng simpatya. Hindi naman ganun si Senator Marcoleta eh. Ang kanya, mapatunayan dito, matuloy yung investigasyon na ikaw lang ang may kagagawan na pwedeng gumawa niya kasi Blue Ribbon Chairman ka. Kung hindi mo kaya, lumayas ka na dyan. Yun lang yun, lumayas ka na dyan. Panoorin po natin ang debate nila talaga paano sinoplak to si Pinky. Yun lamang po. Ngunit gusto ko pong makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senator Ping Lacson kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Hindi ko po alam, Sir President, Your Honor, kung paano ko sana ko mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter nung aking deliver ng privilege speech. Pero bago yan po, nagpalabas muna si Pinky dito ng kanyang privilege speech na kung saan tinapik yung kung si Senator Marcoleta, pinatutsadahan ni Senator Marcoleta sa Net 25, itong si Pinky. Ang dami sinasabi ni Pinky, nire-rebat niya yung mga batikos ni Senator Marcoleta sa kanya. Huwag mong i-rebat yung batikos ni Senator Marcoleta kasi personalan yan. Ang i-rebat mo sa kanya, yung privilege speech niya noong nakaraan, na kung saan, bakit di mo pinapatawag yung dapat ipatawag? Ang dami mong arte, di ba? Kahit sino pwede mong kaawayin, pwede mong iribat eh. Pero ang iribat mo, yung sinasabi napakahalaga ngayon, alin mahalaga ngayon, yung flood control issue. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari... Parang ganito eh, tinanong kita, 1 plus 1, ano sagot mo? Dapat ang sagutin mo yung tanong ko. Hindi yung sasagutin mo, babatikusin mo ko, 1 plus 1. Hindi kasi ganito ka, alam mo, ganyan-ganyan ka eh. Bakit ikaw? Sagutin mo, 1 plus 1. Ano ba sagot? Ayaw mo sagutin to. Ang gusto mo, batikusin ako. Yun, parang gano'n kay Senator Marcoleta. Dapat sagutin mo yung privilege speech niya. Ano ba yung privilege speech niya? Anong content ng privilege speech niya? Ha? Mag-imbestiga ka. Bakit di ka nagpapatawag? Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun po yung gusto nating pag-usapan dito. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, malilis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Talagang buong buo, no? Hindi ka makapaniwala, no? May nakaharap ka ng katapat, no? No? Oh, si Senator Marcoleta, ha? Nakaharap ka ng katapat. Ha? Akala mo walang gaganyan sa'yo? Negative po. Sigurado hindi po yon. Bakit Kayo po? po naglilis, sino pa po nagsimula nito? Nung una Bakit po po? privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado.
Kaya nagsabi ako sa ating Senate President, at ito'y na-manifest sa kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Walang gusto maglihis. O, wala naman talaga gusto maglihis eh. Ha? Hindi naman siya sabi nililihis mo eh. Pinagtatakpan mo. Iba yun, sir. Iba yun. Sa ilang galing yan, sir. Yung siya sabi mo ngayon. Ha? Huwag kang guilty. Ngayon, ang sabi pagkatakip, kasama na dyan yung ayaw mo mag-imbestiga. Ha? Hindi nililihis. Pag nililihis, mas masakit yun kasi talaga ayaw mo talaga kahit imbestiga man lang ayaw mo ipatalakay. Kaya walang nagaganyan. Hindi mo nililihis, sir. Mali ka dyan. Huwag mo pagbintangan sarili mo. Pinagbibintangan mo sarili mo eh. Yung walang naglilihis. Ayaw mo mag-imbestiga, sir. Yan ang pinakatamang lapat na termino. Nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po. Ang nililihis na sinasabi ni Senator Marcoleta, yung ngayon na usapan nyo. Kasi yung usapan nyo dapat, sasagot ka doon sa privilege speech ni Marcoleta na tungkol sa blood control issue na ayaw mo mag-imbestiga, ayaw mo ipatawag sila Bersamin, Romualdez, 18 Marits. Ngayon, igagawin mo, tatalakay ka ng iba tungkol sa give up, sa China, sa Diskaya, nililihis mo. Diyan mo nililihis si Senator Marcoleta, hindi sa issue. Ano ka ba naman? Kuha ko nga eh. Wala nga ako sa Senado, kuha ko nga eh. Po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin. Totoo yan. Lumalaban si Pinky sa lahat ng korupsyon. Magaling na investigador to. Magaling talaga yan. Noon. Ay, hindi naman pwedeng pag-usapan dito yung noon eh. Ha? Hindi dito pwede pag-usapan yung mga nakaraan mo, sir. Ha? Tapos na yon, sir. Ang hilig kasi sa inyo ni School Bukol, puro nakaraan ang binabanggit nyo. Ang pinag-uusapan dito, yung ngayon. Kasi wala naman pwedeng gawin yung ngayon, kundi yung ngayon. Hindi naman tayo pwedeng bumalik sa nakaraan para alalahanin lahat ng nakaraan. Wala na yun. Salamin na lang yun. Yeah. Hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin. Maituwid ang lahat ng katiwalian Lahat ng katiwala matuwid mo, tawagin mo nga si Romualdez. dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Hindi, wag mo alalahanin yung pag-atake sa iyo. Hindi damage yan kasi taxpayer ka rin. Wala yan, sir. Wag mo intindihan. Ang intindihin mo, sagutin mo yung siya sabi ni Senator Marcoleta, nasa na. Yung pag-iimbestiga. Yung pagiging, ito, para madali. Yung pagiging Blue Ribbon Committee mo, nasa na. Parang ganito, doktor ka, ha, inaatake kita. Wala kang pakialam kung atakihin kita. Magdemanda ka kung gusto mo magrebat ka. Ang asikasuhin mo yung pasyente mo na magamot mo kasi doktor ka. Yun ang obligasyon ng doktor. Hindi, doktor ang ginagawa. Nakikipagpatutsudahan yung doktor. Example lang ha, hindi ko na yung mga doktor ha. Example ko lang, analogy ko lang ha. Parang gano'n, ang doktor, ang trabaho manggamot. Atupagin mo, ikaw Blue Ribbon, ang trabaho mo, gamutin niyang sitwasyon ngayon. Gets nyo? Balikan nyo po, receipt sa locator. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Napanood namin yung video yung pinilay mo. Totoo naman talaga. Talagang binatikos ka ni Senator Marcoleta. Totoo yun. Wala yun labas yun. Ang usapan ngayon yung flood control. Ano ka ba naman? Salita nyo po lahat yan eh. Salita nga ni Senator Marcoleta yung usapan, sagutin mo. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Walang damage sa'yo kahit insultuhin ka, sir. Taxpayer ka. Magtrabaho ka sa Blue Ribbon. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po. Kasi po ganito I eh. suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang eh. Ako raw po ay defensor ni Diskaya. Palagi niyang ipinipilit yon. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin.
Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko ang maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute ng mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun pong pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, nakita ko sa kanyang kagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman ay nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na witness protection program witness, ay gagawin yung mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganun. Hindi niya napagkamali yung didepensahan si Senator Marcoleta. Alam niya talaga na hindi mo dinidepensahan yun. Ginagamit niya lang ngayon yung para pamunto sa inyo. Para yung mga audience, sa kanya mapunta lahat na mapapaniwala na oo nga, didepensa ni Marcoleta. O sige, palagay natin, palagay natin didepensa ni Senator Marcoleta ang mga Diskaya. Bakit? Anong pagdidepensa kaya niyang gawin? Ba't big fish ba yun? Ha? Ipinapaamin niya kung dinidepensa ni Marcoleta at Diskaya, hindi niya magpupursige ngayon na mag-imbestiga. Meron ba naman tao na magdidepensa pa, gusto niya lumawak yung investigasyon? Sige nga, pag lumawak yung investigasyon, di na si Diskaya, lahat. Lalawak yan, yung si Diskaya, papatawag ulit yan. Ikukumpirma. Ang nagdidispensa, ikaw, Pinky. Dahil ayaw mo mag-conduct ng investigasyon. Si Senator Marcoleta sumusunod na sa batas doon sa WPS na Witness Protection Program para ma-avail niyang ng nila Diskaya yun. Una silang iimbestigahan pa lang. Mr. President. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director. Hindi sir, pamuntos na ni Pinky yan, pamuntos na sa inyo. Para makatabla. Tarihin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson. Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po ay matagal na sa Senado. Barado ka ngayon, no? Ako po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech na katutok lang sa isang subject matter. Tama. Pero ang gagawin po ninyong samot-samot ito at pagkatapos... Chapsu yung ginawa niya eh. May China topic. May KIG topic. Magkaiba yon. Ha? Tapos may topic na Diskaya. Magkaiba yon. May topic naman na dito sa investigasyon. Magkaiba rin yon. Pinagsama-sama niya eh. Halatang galit kay Senator Marcoleta eh. Ayaw lumabas yung katotohanan eh. Mag-uumpisa kayo na para bang ang nilalaman ng privilege speech ninyo puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Sir President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya.
Hindi po ba kayo po'y nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi niyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag niyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Ang daming di pinatawag yan eh. Wala nga pinatawag yan eh. May pinatawag ba yung mamang yan? Walang pinatawag yan. Kayo, mga kaibigan, may natandaan kayo pinatawag yan? Walang pinatawag yan. Si Romualdez, interparliamentary courtesy. Itong 18 Marin, dinidiscredit na naman niya. Kung ako dyan, babanggitin ko 18 Marin dyan eh. Ba't di mo pinapatawag yan? Sasabihin mo, mathematical yung 805 billion, di kasi sa maleta. Di ba? Ang daming palusot nitong mamang ito eh. Nakiusap. Nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo. At ang sabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you President. read the partial committee report? That is my question. Hindi, kasi yung tanong mo, humihingi ng kasagutan eh. Pasagutin mo si Senator Marcoleta. Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Bakit po? Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po taliwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi niyo rito, If I may be natanggap allowed, ko, Mr. President. patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material. O yan, list. no. Akala siguro ng iba dyan na walang kasagutan si Senator Marcoleta. Eh nagulat sila may papel na hawak si Senator Marcoleta. Diba? Huling-huli ka dito, Pinky. Wala kang kawala rito. Si Senator Marcoleta, bago sumalang dyan yan, kompleto yan. Alam niya yan. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Parcel Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung ipinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nag-print nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Walang pirma, Lacson. Ano ka ngayon? Walang pirma. Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. Bakit I would not assume walang pirma yan? otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito?
Tama. Gagawin ba nating banderitas ito? Tama. Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin So, palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang membro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po. At Hindi meron, marunong mag-blue ribbon yan. Yan si Pinky. Kaya hindi nga niya magampanan masyado eh. Di ba? Buwaba nga sa blue ribbon yan eh. Bumalik lang ulit eh. siguro kayong instruction doon. Anong gagawin namin dito? Now, before Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. Are President. you read it? Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tigitigis ang kopya na may watermark ng kanya-kanyang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng niroute na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tigitigis ang kopya. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ng kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami Sige. ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Sabihin, kagahapon ka lang kumikilos, tagal-tagal mo na dyan. Tagal mo na dyan eh. Di ba? Si Senator Marcoleta nga, unang salta, pinatawag agad si Diskaya. Ang dami investigasyon kagad eh. Ang bilis eh. Bilis kilos eh. Ibig sabihin mo, ngayon kayo nagaganyan? Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, may defend ko, at makapag forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may pakita sa akin, doon sa committee report o doon sa PSN, doon sa minutes ng pagdinig, na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, tatawag natin si Undersecretary. Hindi, walang ganyan, sir. Walang ganyan. Sir naman, marami ng sangkot na pangalan. Doon nga lang sa mga congressman na pinangalanan, dapat una kay Diskaya, dami pinangalanan, di ba? Doon pa lang dapat ikaw na Blue Ribbon, ikaw ipatawag lahat yan, mag-usap-usap tayo. Yung interparliamentary courtesy, palusot mo lang yan. Ano sabi ni Senator Marcoleta? Kung siya nakaupo niya, lalabagin niya yan eh. Hindi naman nilabag niya yung batas eh. Di ba? Ano lang yan eh, parang, ano lang yan, hindi naman talaga batas yan eh. Ikaw lang may sabi niyan. Wala ka talaga pinatawag dyan. Di ba? Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC, na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na merong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan,
Hindi. Senator Marcoleta. O sige, palagay natin, wala si Bersamin dyan, no? Palagay natin, si Romualdez. Yung mga congressman na pinangalanan. Ha? Yung 18 Marines. O wag na lang yung mga yun, yung mga dati pang pinangalanan. Ha? Kala mo naman lulusot ka pa. Na merong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin. Eh di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya. Ganyan ang sinabi mo kay Cabral. Dapat daw, parang sinabi niya ata yun, yung papatawag daw si Cabral kung kailan patay na. Na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala namang pong paliwanag. Hindi niya pala sinabi yun na patay na si Cabral, papatawag niya. May nagsabi yata na parang chismis lang yata na gusto daw ipatawag si Cabral, kaso namatay na daw. Naabutan na ng kamatayan, dapat ipapatawag na niya. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Si Chabit, sinasabi niya kay Chabit, ayaw ipatawag, sir. Ganito lang kasimple yan, sir. Si Chabit may impluwensyang tao, bilyonaryo, taga Ilocos Norte yata yan, no? Diyan sa Baluarte din sa mga, hindi naman basta Baluarte din sa taas sa Norte, no? Maraming alam, makapangyarihan din, naging governor diyan, sir. Maraming alam. Sabi niya ni PBBM, di ba, kung ano yung makapag-aambag, sir, gawin na. Sa investigasyon, sa tandaan mo, kung sino makakapag-ambag, tawagin. Ang dami mong palusot eh. Sasabihin mo pa, kaya daw, ano lusot niya? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa... Bakit? Wala bang konektado si Chabit dyan? Kailangan pa sumulat dyan? Tingnan mo yung style niya, no? Kasalanan pa ni Chabit pala. Ipatawag nyo! chairman, at sinabi niya, ito Kung hindi pumunta, subpina mo. yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Hindi, hugas kamay ka na lang. Hugas kamay na lang. Hindi ganyan nangyayari. Hindi ganyan. Dala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Oo, ikaw. Ano yung witness mo? Nakatakip. Ikaw lang din nakakaalam. Ikaw pa sumasagot, ha? Hindi ko po inawat eh. At Mr. nung- President, No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga address. Natatawa si Senator Marcoleta sa kanya. O, bakit? Ang layo ng sabi niya eh. Ang layo eh. Oo. Ang gusto ni Senator Marcoleta, bakit hindi ka nagkakandat ng investigation? Wala man siya sabing direktang ganun, pero yun ang ibig sabihin niya. SS, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage. Baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasaan si Gutesa. Si Gutesa, pinag-aano mong gusto mahanap. Si Martin nandiyan dyan na, ayaw mo ipatawag dahil interparliamentary courtesy. Napaghahalataan ka, sir. Ganun po kasi ang aking pagnanais. Naku po, ganun ka kasi di. Si Martin nga ayaw mo labagin yung interparliamentary courtesy. Ba't ayaw mo labagin yung batas? Hindi naman batas actual yan eh. Tindi nito. Pero 18 mali sinusgahan mo. Ayaw mo imbestigahan. Na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Barado ka ngayon. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates Napapalunok siya, napapabugtong hininga siya. ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yun, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo Hindi, yun, siyempre, kaya hindi niya pinatawag yan kasi may mabubuking eh. Puro ganyan lang intro voice. malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President.
para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, Wala sa pangalan. kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo. Mr. President. Ano ka ngayon? Booking ka, no? Booking siya eh. Alam mo, walang alam si Senator Marcoleta, hindi patagalan sa Senado, sir, ha? Handa mo, hindi patagalan, ha? Hindi yan kung sino malakas, sino yung matapang, patapangan, ha? Patalinuhan dyan, sir, ha? Katulad din po sa 30 na Tama rin. Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutese, pati CCTV po pinakita ninyo. Correct? And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa. Oo nga, alam mo ha, naisip pa ng mga vlogger na kung si Gutesa ay pumunta, hindi pa imbestigahan mo yung ibang... sige, palagay mo ngayon, sabi mo, hinahanap mo si Gutesa, di ba sabi niya, gusto niya tawagin si Gutesa, kaso nasa na, wala daw. Sige, wala. Siyempre, second choice ka. Yung mga kasamahan ni Gutesa, tatawagin mo. Alin yun? Yung 18 Marines. Ba't yun di-discredit mo 18 Marines? Napakasinungaling nito. Di ba? Ayun na yung kasama ni Gutesa, 18 Marines, so ba't di mo patawag? Akala ko ba gusto mo ipatawag si Gutesa? Alam nyo kasi ganito yan, ha? Pag wala si Gutesa at di na mahalagilap, gumawa ka ng paraan. Yung pinasukan ng kotse noon, yung CCTV noon, anong plate number noon, dapat ganun. Wala ka nang ginagawa eh. Pero sasabihin po natin, Para siyang batang sinisermon ng Senator Marcoleta. you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Sinabi niya, Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin yung inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo. Hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of interparliamentary courtesy. Mr. President, napapalulok siya. Binanggit. Napapalulok ka, binanggit pangalan ni Martin? Bakit? hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interest ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. O, tignan mo, sinabi niya rin yan. Kung sa sublay, papatawag mo kahit sa sublang. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Hindi kasi paniniwala nila, kailangan daw makapanumpa. Wag na lang panumpain eh. Pakantayin nila natin si Saldi. Paniwalaan man o hindi, at least makapagsalita siya. Kailangan ba manumpa? Si Gutesa nga nanumpa eh, di mo pinaniwalaan eh. Kasi sinilip mo yung notaryo eh. Maniniwala pag sumpay mo si Saldi ko? Nako, Bakit hindi po ninyo ang dami mong lusot, dahil mong katuyan, dahil mong buta, sir. Huwag kang ganyan. ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa bulan nyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat Tama, ang galing. Butata ka ngayon, oh. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh.
Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Okay, maraming salamat. Alam nyo, sinasadya niya hindi nawala dyan sa privilege speech si Senator Marcoleta. Kasi pikunin yan eh. Oo. Ayaw niya pakinggan. Oo. Kaya ayaw niya pakinggan kasi hindi siya interesado. Hindi ka interesado? Ha? Kaya pala. Ang investigasyon, wala rin talaga. Hindi ka interesado eh. Doon pala sa tayo si Senator Marcoleta eh. Mag-imbestiga ka. Yun lang gusto ng taong bayan sa'yo. Di ba? Ipatawag mo lahat dapat ipatawag. Obvious na obvious ka na, sir eh. Huwag kang ganyan, sir. Obvious na obvious ka na eh. Ano ka pa, papalag-palag ka ba? Ipatawag mo lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang bagong natututunan naman, isang masustansya pag-uusap, talakayan. Mag-ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.